Good morning, everyone. Welcome to our new discussion this morning. So, I am your teacher today, Teacher Sel, together with Teacher Novi. Now, we are going to discuss the contextualization of the curriculum. But before that, here are our objectives this morning along with our discussions. Explain the general process involved in contextualizing the curriculum and its implications for the teaching learning process. So, what is contextualization? It is said that contextualization ay pag-aangkop o pagbabago ng kurikulum para maging angkop sa kalagayan, kapaligiran at pangangailangan ng mga mag-aaral. Kasama na dyan ang kultura, karanasan, at partikular na pangangailangan ng isang komunidad kung saan nangyayari ang pagtuturo at pagkatuto ng mag-aaral. It means, ang kurikulum ay dapat nakaangkla o nakabase sa kung ano ang pangangailangan ng mag-aaral sa kanilang pagkatuto para mas makabuluhan at kapakipakinabang sa lahat. As you observe class, that most of the subjects or lessons that we tackle thus have an integrations of different subjects, or most specifically the cultures and real-world scenarios or situation dahil mas madaling matuto ang mag-aaral kapag ito'y naranasan nila umula sa totoong pangyayari because nakaka-relate sila doon. Halimbawa, sa signature ng math, nagkakaroon tayo ng problem solving, di ba? So, nagkakaroon ng integrations of what the real world situation happen as real world problems. So, when we contextualize, kaya sa pagkakaroon ng contextualization, kaya nagkakaroon ng K-12 curriculum. So, now speaking of pag-aangkop, kaya nagkaroon ng K-12 curriculum, ibig sabihin, sa ilalim ng Enhanced Basic Education Act of 2013 or RA 10533, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagbuo ng kurikulum at proseso ng pagtuturo at pagkatuto na kung saan malinaw na nakasaad na kailangang sundin ng DepEd ang mga pamantayan at prinsipyo sa paggawa ng mas pinaunlad na kurikulum which is the K-12. At isa sa mga goal nito ay ang pagiging contextualized at global. As I said earlier, ano ang ibig sabihin ng contextualize? Ang contextualize ay tumutukoy sa pag-aangkop ng aralin sa tunay na buhay ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, ang mga paksa ay inuugnay sa kanilang kultura, komunidad, at pangaraw-araw na karanasan. Sa ganitong paraan, mas mapadali nilang maunawaan at naisa sa buhay ang mga natutunan. Halimbawa, kung ang paksa ay tungkol sa ekonomiya, maaring talakayin kung paano nakakaapekto ang presyo ng bigas sa kanilang pamayanan. Ano naman ang ibig sabihin ng global? Bakit mayroong global? Ang pagiging global ay nangangahulugang ang kurikulum ay nakasabay o nakabatay sa mga pandaigdigang pamantayan. Dapat maging handa ang mga mag-aaral na makipagkompetensya dahil sa loob hindi lamang sa loob ng bansa pati na sa buong mundo. Halimbawa, ang pagtuturo ng wikang Ingles o digital skills ay mahalaga upang matulungan ang mga mag-aaral na makipagsabayan sa global na merkado. Halimbawa na lamang sa ating misyon dito sa DUSC, producing globally competent graduates. Sa madaling salita, ang layunin ng DepEd sa pagiging contextualized at global ay siguraduhin ang pag-aaral ay parehong maikaugnayan sa lokal na karanasan ng mga mag-aaral habang sinisigurado na rin na handa sila sa hamon ng globalisasyon. Sa ganitong paraan, mas maging makabuluhan ang kanilang pagkatuto at maging handa sa hinaharap. Sunod,
Flexibility of the K-12 curriculum allows curriculum enhancement in relation to the diverse background of learners. Ibig sabihin, ano ba ang ibig sabihin ng flexibility of curriculum? Ang pagiging flexible ng curriculum ay nangangahulugan na ang mga paaralan ay binibigyang kalayaan na iangkop, baguhin o pagbutihin ang mga aralin batay sa kanilang lokal na kalagayan. Kasama rito ang localization at indigenization ng mga nilalaman ng curriculum. It means iangkla ang mga lessons sa kung saan kung ano ang sitwasyon meron ang mga mag-aaral. So ano ang papel ng mga lokal na materyales? Hinihikayat nito ang batas sa paggawa ng mga lokal na teaching materials o materyales na angkop sa pangangailangan ng komunidad. Ang pag-aproba ng materyales na ito ay nakasalalay sa mga regional at division education units upang matiyak na angkop at dekalidad ang mga ito. So ngayon, ano ba ang localization class? Ang localization ay pag-uugnay ng mga aralin sa partikular na pangangailangan at kultura ng komunidad. Halimbawa, kung ang isang paaralan ay nasa probinsya na malapit sa dagat, maaaring talakayin sa science ang mga isyu tungkol sa pangangalaga ng yamang dagat. So ano naman ang indigenization, ma? So ang indigenization naman ay ang pagsasama ng mga kaugalian, tradisyon at kaalaman ng mga katutubo sa mga aralin upang mas maipakita ang yaman ng kultura ng Pilipinas. Halimbawa, maaring turuan ang mga mag-aaral ng mga epikong pambansa tulad ng Hinilawod o Darangan bilang bahagi ng literatura. Ang flexibility of the K-12 curriculum ay ang layunin nito ay gawing makabuluhan at angkop ang pag-aaral para sa lahat ng mag-aaral, anuman ang kanilang pinanggalingan o kalagayan. Ang ganitong sistema ay nagbibigay ng mas malaking pagkakataon para sa mga paaralan na gawing epektibo ang kanilang pagtuturo at mas matugunan ang pangangailangan ng komunidad. So, as you observe sa chart na the particular setting which is the specific environment or the community where the students belong, kung saan sila nakatira. The situations which is the real life scenarios happen in that locality, kung ano ang naranasan ng mga mag-aaral. The area of application naman, it refers to the schools where knowledge and skills being taught by the teachers, kung saan nangyayari ang pagkatuto ng isang mag-aaral that helps students see the direct relevance or importance of their learning to their lives, future jobs, pohon, and their social contribution. In K-12 curriculum, it ensures that students' learning process will be meaningful, magiging makabuluhan ang kanilang pag-aaral, relevant at useful to their future. Sinisiguro nitong magagamit ito nila sa kanilang kinabukasan. So here are the key concepts. Sinabi ko na kanina, the localization. This is the key concepts of contextualization. First, the localization refers to the process of relating learning content specified in the curriculum to local informations and materials in the learner's community. As I said earlier, the localization is one of the important key concept in contextualizing curriculum, which means ang localization ay ang proseso ng pag-uugnay ng mga aralin na nakasaad sa curriculum sa mga impormasyon at materyales na matatagpuan sa komunidad ng mga mag-aaral. Sa madaling salita, class, ginagamit ang mga bagay, karanasan, at kultura na pamilyar sa lugar ng mga mag-aaral upang mas maintindihan at maunawaan nila ang kanilang pinag-aralan. Halimbawa, sa araling panlipunan kung saan paksa ay tungkol sa kabuhayan, maaaring talakayin kung paano umaasa ang komunidad sa pagtatanim ng palay,
pangingisda o pagnenegosyo. Depende iyon kung ano ang kanilang hanap buhay sa kanilang komunidad. Sa science naman, halimbawa, kung pinag-uusapan ang ekosistema, maaaring gagamitin ang mga lokal na halimbawa tulad ng ibang malapit na gubat, ilog o anyong tubig sa komunidad. Sa Pilipino naman, maaaring isama ang aralin ng mga kwento o alamat mula sa sariling lugar ng mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, nagiging mas makabuluhan at malapit sa puso ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan dahil nakikita nila ang koneksyon nito sa kanilang sariling kapaligiran at karanasan. Ang localization ay isang mahalagang aspeto ng pagtuturo upang maipakita na ang edukasyon ay may kaugnayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So as you can see the chart, the learning content, there is what the teacher taught, which is the lesson. Dapat nakaangkla siya sa kung ano ang local information which refers to the practices, culture, knowledge, and data of a particular locality. At dapat nakaangkla ito sa mga local materials meron ng isang komunidad. Halimbawa, bumili ka ng TV pero wala namang kuryente sa kanila, di ba? We should consider the availability ng isang komunidad. At saka halimbawa naman, if your topic is all about math and geometric, you can use bamboo to demonstrate shapes or patterns. Or if literature naman, your topic relate to the festivals or any local legends. Mga alamat ng mga alamat na meron sila. With that, the curriculum becomes more relatable and meaningful. It helps learners understand how their education connects to their immediate surroundings, foster a deeper appreciation for their community, and making learning more effective. As a teacher, we make sure our lessons makarelate ang atong mga students. And of course, magkakaroon sila ng idea about their locality. 'Di ba? Now, the second key concept of contextualization is indigenization. So, indigenization refers to the process of enhancing curriculum, competencies, education resources, and teaching learning process in relation to the biogeographical, historical, and sociocultural context of the learner's community. Indigenization may also involve the enhancement of the curriculum framework, curriculum design, and learning standard of subject areas guided by the standards and principles adhered to by the national curriculum. So ang indigenization ay ang proseso ng pagpapabuti ng curriculum o mga materyales na pang-edukasyon at mga paraan ng pagtuturo upang mas mailapit ito sa kalikasan, kasaysayan at kultura ng komunidad ng mga mag-aaral. Sa madaling salita, ito ay ang pagsasama ng mga lokal na katangian at kaugalian sa edukasyon habang sinusunod pa rin ang mga pambansang pamantayan ng curriculum. Halimbawa ng indigenization, sa isang pamayanang katutubo, maaring ituro ang matematika sa pamamagitan ng pattern o disenyo ng kanilang traditional na hobby. Magkakaroon din yun ng geometric designs, diba? Sa edukasyonal na pangkalikasan naman, maaring ipakita ang kaugnayan sa kanilang mga tradisyonal na paniniwala sa pangangalaga ng kanilang kalikasan. So ano nga ba ang layunin ng indigenization? Bakit isa ito sa mga key concepts ng contextualization? Ang indigenization ay naglalayong gawing mas makabuluhan at naaayon sa realidad ng mga mag-aaral ang kanilang pinag-aralan. Sa ganitong paraan, matutulungan silang maunawaan ang kanilang sariling identidad bilang bahagi ng kanilang komunidad habang nagiging handa pa rin sa mga pambansa at global na hamon sa edukasyon. So here are the chart for indigenizations. So ganito ang mangyayari sa indigenization. Dapat ang curriculum framework ay nakatuon sa biogeographical. So what is biogeographical pala? Ang biogeographical
ay natural environment, physical features, and biological characteristics of a particular area or community kung saan nakatira ang mga mag-aaral, including their land, ways of life, and all things that surround them. It should be considered because this can affect their learning process. Huwag din natin kakalimutan na in setting learning standards, we would consider the historical events that happens to them because we don't know how it's relevant to them. And of course, the learning resources should includes the socio-cultural of the particular community to have a better understanding and provide them reliable sources for their learning. Tandaan niyo yan, class. Next is here the process or mga kailangan i-consider when we contextualize curriculum. First, learning spaces and environment. So when contextualization happen, we should consider this. First, learning spaces and environment. Guys, huwag kakalimutan. To make the environment or the learning process effective because when talking about contextualization of the curriculum, we should consider the learning spaces and environment to ensure that education is not only accessible but also meaningful. That empowers learners to use their knowledge in ways that directly impact to their lives and communities of the students where they live. Because this way, we can address the students' needs to have a better understanding in their lesson and foster inclusivity and deeper understanding and comfort among individuals. Second to consider is teaching methodologies and strategies. So why we need to consider this? Hmm? So why we need to consider this? Because ang teaching methodologies and strategies ay mahalagang bahagi ng contextualization ng curriculum dahil ito ang paraan upang gawing mas angkop at practical at makabuluhan ang mga aralin. Kapag ang paraan ng pagtuturo ay nakaayon sa karanasan at pangangailangan ng mga mag-aaral, mas magiging epektibo ang edukasyon sa paghubog ng kanilang kaalaman, kakayahan at pagkatao. The third one is the classroom assessment. Dahil kapag pinag-uusapan ang contextualization ng curriculum, mahalaga rin ang pagsasaalang-alang sa classroom assessment o paraan ng pagsusuri sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang classroom assessment ay hindi lamang sukatan ng natutunan, kundi isang mahalagang proseso upang matiyak na ang mga aralin ay naiaangkop sa kakayahan, interes at pangangailangan ng mag-aaral. Narito ang mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, pagtiyak sa naintindihan ng aralin. So, sa pamamagitan ng classroom assessment, malalaman ng guro kung gaano kahusay o naintindihan ng mga mag-aaral ang aralin. Halimbawa, kung ang aralin ay tungkol sa lokal na kalikasan, maaaring suriin ang kaalaman ng mag-aaral sa pamamagitan ng paggawa ng poster tungkol sa kanilang kapaligiran. Ito ay tumutulong sa mga guro rin at nasuriin at pagbutihin ang proseso sa pagtuturo. Sa pamamagitan ng angkop na pagsusuri, masisiguro na ang mga aralin ay epektibo, makabuluhan at naaayon sa mga mag-aaral, sa kanilang kultura at kanilang kapaligiran. Sa ganitong paraan, mas naging matagumpay ang edukasyon sa paghahanda sa mga mag-aaral para sa tunay na buhay. This time, malalaman natin kung gaano ba kaepektibo ang ating pagtuturo or ang isang curriculum na ipinapatupad. And now, remember that when we localize, nandyan na yung lahat ng impormasyon sa isang komunidad na kailangan natin consider. At saka, the availability of the materials in the particular community too. And also,
Sa indigenization, lahat ng mahalagang kaganapan, the physical appearance of the community, at lahat ng meron sila kailangan nakaangkla doon ang curriculum. So tandaan na napakahalaga ang indigenization when we talk about contextualization of the curriculum. Ibig sabihin, the pyramid shows that mahalaga ang indigenization kaysa localization dahil ito ay hindi lamang tungkol tungkol sa pag-uugnay ng aralin sa lugar ng mga mag-aaral, kundi tungkol din sa pagpapanatili ng kanilang kultura at pagpapalakas ng lokal na kaalaman at mas malalim na pag-unawa sa kanilang pagkatao. Sa pamamagitan nito, ang edukasyon ay nagiging instrumento hindi lamang sa pagkatuto, kundi sa pagbuo ng kanilang sariling identidad at pagkakilanlan. So ngayon, kapag sinabi nating major curriculum trust or contextualization, ang pangunahing layunin ng curriculum ay gawing makabuluhan at naaayon sa realidad ng mga mag-aaral ang mga aralin. Sa pamamagitan ng contextualization class, ang konsepto ay naiugnay sa kanilang lugar, karanasan at kultura upang mas madali nilang maunawaan. Kapag sinabi natin localization and indigenization are degrees of level doing contextualization, ang localization at indigenization ay dalawang paraan ng contextualization class. Ang localization ay tumutok sa pag-angkop ng aralin sa lugar o konteksto ng mga mag-aaral. Samantalang ang indigenization, as I said earlier, ay mas malalim at isinalaalang ang kultura at tradisyon at pamumuhay ng komunidad kung saan nakatira ang mga mag-aaral. As we move deeper into the community's context, you are moving towards indigenization. So kapag mas iniintindi natin ang kultura, kasaysayan at tradisyon ng isang komunidad, sa pagtuturo tayo ay nag-i-indigenize. Ibig sabihin, ang contextualization ay naging mas malalim habang binibigyang pansin natin ang sariling pagkakilala ng isang komunidad. So, when we localize, we do not necessarily indigenize. Ang localization ay pag-uugnay lamang ng aralin sa lugar o lokal na impormasyon. Halimbawa, kapag nagtuturo tungkol sa agrikultura sa isang probinsya, iyon ay localization. Ngunit kung hindi isinama ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pagtatanim na ginagamit ng mga tao roon, hindi ito itinuturing na indigenization. So, when we indigenize, we localize. So, ano ba yung sabihin nun? Kapag tayo ay nag-indigenize, kasama na ang localization dahil ang aralin ay parehong nakaayon sa lokal na lugar at kultura ng komunidad. Halimbawa, kapag nagtuturo ng sining gamit ang tradisyonal na hobby o disenyo ng komunidad, ito ay parehong localized at indigenized. Ngayon naman, the extent of contextualization in the actual teaching-learning process depends on certain factors. So sa lalim ng contextualization ay nakadepende sa iba't ibang salik tulad ng kaalaman ng guro sa kultura at lokal na impormasyon, materyales na magagamit sa pagtuturo, at pangangailangan ng mag-aaral kung paano nila maunawaan ang lokal at kultural na aspeto ng aralin. Sa madaling salita, ang contextualization ay nagiging mas matagumpay kung isinasaalang-alang ang mga salik na ito upang gawing epektibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ngayon naman, ipapaliwanag din ni Novi ang susunod na slide. Contextualization is for all ethnic group and sociocultural context in the country, not just indigenous communities. So, tandaan na ang contextualization ay curriculum ay hindi lamang para sa mga katutubong komunidad, kundi pati na rin sa lahat ng pangkat etniko at sosyo-cultural na konteksto sa bansa. Ibig sabihin, ang mga aralin ay dapat
iangkop. Contextualization is for all ethnic groups and sociocultural contexts in the country, not just indigenous community. So, tandaan na ang contextualization ng curriculum ay hindi lamang para sa mga katutubong komunidad, kundi para sa lahat ng pangkat etniko sa socio-cultural na konteksto sa bansa. Ibig sabihin, ang mga araling ay dapat iangkop sa iba't ibang kultura, tradisyon at pamumuhay ng bawat grupo ng tao mula sa mga naninirahan sa lungsod, probinsya, baybayin, bundok at iba pang lugar. Sa ganitong paraan, ang edukasyon ay nagiging makabuluhan at naaayon sa iba't ibang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral sa buong bansa. Ang K-12 curriculum enhancement ay tumutukoy sa pagbabatid ng curriculum upang maiangkop ito sa iba't ibang pinagmulan, kultura at kalagayan ng mga mag-aaral. Ibinabagay ang mga aralin at gawain sa kanilang mga karanasan, lugar at pangangailangan upang mas maging kabuluhan ang kanilang pagkatuto. Sa ganitong paraan, mas natutugunan ang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral, anuman ang kanilang lugar o kalagayan sa buhay. Sa contextualization, pinagsama-sama natin ang mga pambansang kakayahan o competencies at ang realidad at kaalaman ng komunidad ng mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, nagiging mas kabuluhan kaugnay ang mga aralin sa kanilang buhay, kaya't mas madaling maunawaan at matutunan ng mga mag-aaral ang mga konsepto. Ang resulta ay ng kanilang pag-aaral ay connection sa kanilang pang-araw-araw na karanasan at tunay na bahagi sila mula rito. Dito pinagsama natin ang lahat ng kakayahan ng mga mag-aaral para pinagsama natin lahat ng kakayahan ng mga mag-aaral para naisin ito. Number 1, teacher-centered to learner-centered. Dati, ang guro ang sentro ng klase, ngunit ngayon, ang mga mag-aaral ang pangunahing binibigyan ng pansin. Ang guro ay nagsisilbing gabay at tulong upang tulungan ang mga mag-aaral na matutunan at magamit ang kanilang sariling kakayahan sa pagkatuto. Content based to outcome based. Noong una, ang focus ng pagtuturo ay ang nilalaman ng mga aralin. Ngunit ngayon, ang focus ay nasa mga layunin o resulta ng pagkatuto kung saan tinitiyak ng mga mag-aaral ay natututo ng mga nakasanayan at kaalaman na magagamit nila sa tunay na buhay. At sa pangatlo naman, ang knowledge consumer to knowledge producer. Sa dating sistema, ang mga mag-aaral ay tumatanggap lamang ng kaalaman mula sa guro. Ngunit ngayon, inaasahan na
Ang mga mag-aaral ay magiging producer ng kaalaman. Ibig sabihin sila na rin ang mag-isip, magsaliksik at mag-ambag ng kanilang sariling ideya at solusyon. Pang-apat, ang primary goal of high school at tertiary to education to multiple access, college, entrepreneurship, and employment. Ang dating layunin ng mataas na paaralan ay naghanda lamang para sa kolehiyo. Ngunit ngayon, layunin ng K-12 na magbigay ng maraming pagkakataon sa mga mag-aaral tulad ng pagsubok sa kolehiyo, pagiging negosyante o paghahanap ng trabaho upang mas maraming landas ang maaari nilang tahakin pagkatapos ng high school. At inaasahan ng contextualization ng curriculum na ang lahat ng nagtatapos ay una, to have empowered individual, confidence in oneself, one capabilities. Ang bawat mag-aaral ay dapat magiging isang empowered na individual. Ibig sabihin, may kumpiyansa siya sa sarili at sa kaniyang mga kakayahan. Tinutulungan siya ng education na magkaroon ng tiwala sa kaniyang kakayahan upang makamit ang kaniyang mga layunin sa buhay. Pangalawa naman, foundation of learning throughout life relates learning with day-to-day living. Ang bawat mag-aaral ay natututo ng mga pundasyon ng patuloy na pagkatuto. Ang ibig sabihin naman, ang mga aralin ay hindi lamang para sa paaralan, kundi para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang edukasyon ay nagiging gabay upang maiugnay ang natutunan sa tunay na karanasan at pangangailangan sa buhay. At pangatlo naman, ang competency to engage in work and be productive can apply a learning to immediate work environment. Ang bawat mag-aaral ay may kakayahan upang makapagtrabaho at magiging protektado. Ibig sabihin, natuto siya ng mga kasanayan at kaalaman na maaari niyang gamitin agad sa trabaho o iba pang aktibidad upang maging kapaki-pakinabang sa kaniyang komunidad at lipunan. At ang pang-apat naman ay ang ability to exist in fruitful harmony with local and global communities, multiculturally literate with cross-cultural skills. Ang bawat mag-aaral ay dapat may kakayahang makisalamuha at makipag-ugnayan ng maayos sa iba't ibang komunidad, hindi lamang sa lokal, kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Ito ay nangangahulugang may multicultural siya. Kaya marunong makipagtrabaho at mag-adjust sa iba't ibang kultura at pananaw.
Panglima naman ay ang capability to engage in autonomous, creative, and critical thinking, applies learning and innovation skill in the proper context. Dapat may kakayahan ang bawat mag-aaral na mag-isip ng malaya, malikhain at kritikal. Ibig sabihin, hindi lang siya sumusunod sa utos, kundi gumagamit siya ng kasanayan sa pagkatuto at inobasyon upang ng ah, maghanap ng mga solusyon at mag-apply ng natutunan sa tamang sitwasyon. At pang-anim naman ay ang capacity and willingness to transform other and oneself, applies life and leadership skills for the well-being of the communities and society at large. Ang bawat mag-aaral ay may kakayahang baguhin ang kanyang sarili at ang iba upang magdulot ng positibong pagbabago sa komunidad at lipunan. Ginagamit niya ang mga kasanayan sa buhay at pamumuno para sa ikabuti ng nakararami at upang maging isang responsible at epektibong leader. Ito naman, inasahan din na mapabuti ang kalidad ng curriculum at ang paghahatid nito sa pamamagitan ng una, translate into better comprehension and application of learning, increased in quality, in indicators, summative assessment. Ang pagpapabuti ng curriculum ay nagdudulot ng mas mabisang pag-unawa at aplikasyon ng mga natutunan ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, tumaas ang kalidad ng edukasyon na makikita sa mga indikator ng kalidad tulad ng pagsusuri o pagsumiti, assessment, at mga resulta ng mga pambansang pagsusulit tulad ng NAT. Number 2, translate into learners wanting to access DepEd service a formal or ALS assessed and efficiency indicators. Ang pagpapahusay ng curriculum ay nagiging dahilan para mas maraming mag-aaral ang nagnanais na makakuha ng serbisyo ng DepEd tulad ng formal na edukasyon o alternative learning system o ALS. Ang mga indicator ng assessed at kahusayan ay nagpapakita ng mas mataas na bilang ng mga mag-aaral na gumagamit ng programang ito at ang kahusayan ng mga serbisyong ibinibigay ng DepEd. At ito, ang balangkas na ito ay nagpapakita kung paano hinuhubog ng K-12 curriculum ang mga mag-aaral patungo sa pagkakaroon ng kabuuang pagkatao. Ibig sabihin, holistikong pag-unlad o hindi lamang ang pisikal na aspeto, kundi pati na rin ang emosyon, intelektual at spiritual na pag-unlad ng isang tao. Ang pagiging buo ay nangangahulugang pagkakaroon
ng balansing buhay at pagkakaroon ng mga positibong katangian tulad ng pagkakaroon ng layunin, pagkakakilanlan, at resolusyon sa iba sa pamamagitan ng mga guro na nagtuturo ang kagamitang facilities na ginagamit sa pagtuturo at pagkatuto ang pagkakaroon ng ICT o Environment Way Technology take place. Pagsusuri sa kakayahan ng mga mag-aaral at pagkakaroon ng alyansa o connection sa gobyerno. Sila ay kabahagi sa pagkatuto ng mga mag-aaral na nagsisilbing kaakibat at kaagapay sa kanilang pagkatuto. Ito ang positibong aplikasyon sa pagkakaroon ng contextualization of the curriculum. Una, the community is the integral to curriculum contextualization. Ang komunidad ay mahalaga sa contextualization ng curriculum. Ang ibig sabihin, ang mga aralin ay dapat nakabatay at inaangkop sa mga pangangailangan, kultura at karanasan ng komunidad kung saan natatagpuan ang mga mag-aaral. Ang pangalawa naman ay ang community partnership is now in the heart of education, the curriculum itself. Ito ay mga proseso sa pagkakaroon ng contextualization. Una, establish a dialogue and community engagement mechanism with the communities for purposes of contextualization education RE 9 and CAR. Ang unang hakbang sa proseso ng contextualization ay ang pagbuo ng dialogo at pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa layunin ng makatarungang edukasyon. Kasama dito ang immersion sa komunidad kung saan ang mga guro at mga tagapagtaguyod ng edukasyon ay nakikisalamuha at nakikilahok sa buhay ng komunidad. Pakikipagtulungan sa mga matatandang grupo tulad ng mga konseho o komite upang magbigay gabay sa kultura at tradisyon. Pagbuo ng mga kultural na pamantayan upang matiyak na ang mga aralin ay tumutugon sa mga lokal na halaga at gawi. Pangalawa naman ay ang situations analysis leading to community vision, mission, and goals for education RA 12 and CAR. Ang sumusunod na hakbang ay ang pagsusuri ng sitwasyon upang makabuo ng isang matagalang bisyon o misyon at layunin ng edukasyon para sa komunidad. Dito, ang komunidad mismo ay nagsasagawa ng pagbuo ng isang kontekstualisadong curriculum na naaayon sa pangangailangan at kakayahan ng komunidad upang matiyak ang epektibong pagkatuto
pagtuturo, epektibong pagtuturo at pagkatuto ng isang mag-aaral. Pangatlo naman ay ang education planning with communities learning resources included RA3, RA4A, and R5. Ang sumusunod na hakbang sa proseso ng contextualization ay ang pagpaplano ng edukasyon kasama ang komunidad pati na rin ang pagbuo ng mga learning resources, mga materyales sa pagkatuto kasama na dito ang LRMDS o Learning Resource Management and Development System na isinasama sa mga school implement plan o at Division Education Development Plan at a Regional Education Development Regional Education Development Plan at upang matiyak na ang mga aralin at materyales ay nakabatay sa lokal na konteksto at pangangailangan ng komunidad. At ang pang-apat naman ay ang research for contextualization and development all regions. Kasunod nito ay ang pagsasagawa ng pananaliksik para sa contextualization at pagbuo ng mga learning resource sa lahat ng rehiyon. Community-led. Ang komunidad mismo ang mag-lead ng mga pananaliksik upang tiyakin na ang mga materyales at curriculum ay akma sa kanilang pangangailangan at kultura. DepEd-led. Ang DepEd ay may aktibong papel sa pamumuno at pagsasagawa ng mga pananaliksik upang tiyakin ang mga materyales ay aligned sa pambansang curriculum at mga standard na edukasyon. Ayon nga kay Secretary Dina S. Acompo, ang pinakamatandang curriculum ay yaong na iangkop o contextualize ng mga taong nag-implementa nito tulad ng mga guro at komunidad. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na tayo ay may malaking papel sa pagpapabuti ng curriculum upang maging angkop sa mga pangangailangan ng mag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng ating kakayahan. Kinakailangang tiyakin na ang pinahusay na curriculum ay hindi lamang nasa papel kundi tunay na makikinabang ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbabago sa ating paaralan at komunidad. Ang layunin ay naghahatid ng mas mahusay na edukasyon para sa bawat batang Pilipino. At dito nagtatapos ang ating diskusyon ngayong umaga. Sana may natutunan kayo. Bago magtapos ang ating diskusyon, may mga katanungan pa ba kayo patungkol sa ating tinalakay ngayong umaga?
Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig.